Po sa ating video tutorial, isang mabilisang kaalaman lang, no, sa ating single phase motor. Di natin pahabain itong video na to, direct to the point kagad tayo sa knowledge. So bago tayo mag-umpisa sa actual, ipakita ko muna yung diagram, paliwanag ko na rin. So kung makikita nyo sa ating diagram ay ang ating motor. Sa ating motor meron 3 leads out. Ang 3 leads out na yan ay may tagging na CSR o common, starting, at saka running. Wait lang. So, kung makikita nyo, ito yung ating capacitor. No? Ito ang ating supply, line 1, line 2. Ayan po ang kanyang connection. Si common, laging si common ay laging rekta na po kaganyan sa supply. Wala na po yung ibang dinadaanan, laging pong diretso na po yan sa load. No? Pero si line 1, siya po yung maraming dinadaanan sa bago dumating sa ating motor. Katulad nito, no, 3 leads out pero single phase lang yung kanyang supply. So, ang connection niyan si capacitor, ito yung example ng capacitor po. And guys, nga pala ang mga capacitor ay pare-parehas lamang po, ano? Nagkakaiba lamang mo sila sa microfarad at sa kanyang size. Pero pare-pares lang po siya ng function. Run capacitor po ang tawag dito, no? So ito yung isa pang sample ng ating capacitor. So yan, pares lang po yan. Pares lang po. So ang paggamit ng capacitor ay depende po sa laki ng motor, no? Depende po yan sa laki ng motor. So ang connection po niyan, ayan po, makikita nyo, no? Bali si line 1 pumasok po dito sa isang terminal at yung out niya po, yan na po si starting o si running. Bali depende po kasi yan depende sa sa connection ng motor. Pero okay lang naman magkabaliktad yun. Okay lang naman, hindi naman masama yun. Ang wag lang magkakabaliktad yung isang wiring, no? Kasi kung makikita nyo, si line 1 lang yung nandito sa capacitor. Si line 1 lang ang pumasok sa capacitor. Ang hindi lang pwede dito ay pumasok si line 1 at si line 2. Yun, doon tayo magkakaproblema sa capacitor. It's either maging bloated to o sadyang pumutok na talaga siya nun. Kapag line 1 at line 2 na yung pumasok sa kanya. No, may mga nangyari na po yan dito. Kahit dito po sa aming company, nangyari na po yung aksidente na yan. So, kaya proper knowledge before tayong gumalaw ng mga machine. So, mabalik tayo sa ating tutorial. Ayan yung ating diagram. So, ngayon, ang logic dito sa atin, kapag kasi nag-aaral ka sa TESDA, o kaya sa mga college o university, no, sa electrical, ang pinag-aaralan nila is yung single phase motor na walang label at walang color coding. Kumbaga, kung manonood ka ng video na to at nag-aaral ka, advantage to sa pag-aaral mo, ano? So, yun yung pinapagamit nila, walang color coding. Ibig sabihin, tong tatlong wire na to, pare-pares ang kulay. It's either pare-pares silang itim, pare-pares silang pula. At ang magiging question dyan is, paano mo hahanapin sa tatlong to, si common, si running, at si starting? So, ngayon, yun ang ituturo ko sa inyo. Kung paano ba hanapin si CSR sa tatlong wire na to. So, bali, isa-set up ko lang muna yung ating mga gagamitin, no? Para mas may paliwanag ko sa inyo. Babalik tayo, guys. So, yan. Welcome back po. Bali, nakapag-set up na tayo ng ating mga gagamitin. So, makikita nyo, aking tester. Ayan. Ito po yung clamp tester, no? Normal na tester lamang ating gagamitin. Isa-set nyo lang po ang inyong tester, mapa-analog man yan o mapa-digital sa resistance. So, resistance lang po. Kung analog po ang gamit nyo, itatapat nyo po yung inyong selector switch sa times 10. Mas ma-accurate po kasi kung sa times 10 natin ilalagay. Yan. So, yan. Oops. Ay, tumayo. So, yan. Simulan na natin. Ano ba ang hahanapin natin sa tatlong wire na to? Paano ba tayo mag-uumpisa? So, mag-uumpisa tayo sa pagtetest ng dalawang wire. Magka-partner po lagi ang pagtetesting. Ang hahanapin po natin sa tatlong yan
ay yung magpartner na may pinakamataas na resistance. Bakit natin nahanapin yon? Kasi yung may pinakamataas na resistance na magka-partner, silang dalawa po ang tinatawag nating starting at running, no? At alam naman natin na tatlo lang yung hinahanap natin, yung si common, starting at si running. So pag nakita natin si common at starting, automatic yung may iwan na nag-iisang wire, siya na po si common. So yun, sana malinaw yung pagkakapaliwanag ko, ano? At saka nga pala, no, huwag kayong maguguluhan kung 4 na wire yung lumabas. Ayan. Kung green po yung isa, matik na po yan. Yan po ay groundings o earth na tinatawag natin, no? At kung siya naman po ay hindi rin naka-color coded, for example, kung pula ang kulay niya to, pula din ang kulay niya, paano ba natin malalaman siya po ay ground? So, tester din ang paraan dyan. I-tester nyo to. Saan ba to? Kunyari, meron niyang nakalabas na leads. I-tester nyo lang yan. Tapos, yung isang test probe po, ididikit nyo lang sa motor. So, kapag tumunog siya, nagkaroon ng continuity, siya po ay ground. Automatic siya po ay ground. Kasi itong tatlong wire na po ito ay hindi po nakadikit sa ating motor. Sa winding lang po ito. So, matuloy tayo sa ating tutorial, ano? So, simula tayo. Bali, partner po ang ating pagtetest. Simulan natin sa blue at black. So, sa una, tatandaan lang natin yung resistance na lalabas, no? Tulad nyan, 32.9. Ang black at blue ay 32.2 pala ohms. Basta yan, 32 ohms, no? So, lipat tayo sa blue at yellow. So, ang blue at yellow ay merong 56.1 ohms. So, tandaan natin, 56 po na yung pinakamataas na na-read natin. So, lipat naman tayo sa yellow at black. Yellow at black. Sa'yo magpakuha. So, yan. So, yun. 23.2 ohms lamang siya. So, it means, yung blue at yellow, ang may pinakamataas na ohms. Automatic. Double check natin. Yan. Automatic, silang dalawa po ang tinatawag natin na running at starting na winding. Sa winding. So, automatic, ito na po si common. Nakita natin si common ay kulay black, no? Iwalay na natin to. Next step naman po natin, nakita na natin si common, no? Pakita natin yung diagram. So, ayan. Nakita na natin si common. So, ang hahanapin naman natin ngayon ay si starting at si running. So, madali lang din po yan. So, kanina, yung pinakamataas na resistance yung hinanap natin. Ngayon naman, ang hanapin natin ay ang mababa at ang mataas na resistance. Ang mataas na resistance po, siya po si starting. Si running naman po ay ang pinakamababang resistance, no? So, ang pagtetest po niyan ng starting at running paghanap ay iiwan natin yung isang test probe kay common. Standby lang siya. Ito lang ang lilipat sa dalawang wire para maghanap ng starting at running. So, yan, starting. Uy, oops, 32.3 ohms ang black at blue. Lipat tayo sa yellow. Sa yellow naman ay meron tayong 23 ohms. So, yun, nakita na natin. So, ito na po si running, si yellow. At ito naman si starting at blue, no? Sabi ko nga sa inyo guys, running, starting, pagdating kasi sa industrial, parang naiiba yan eh. So, pwede talaga siya magkabali-baliktad. May mga pagkakataon kasi na si capacitor ay nilagay mo sa running at si starting naman ay nilagay mo dun sa basta nagkabaliktad silang dalawa, ay tama naman yung pagkakakabit mo,
Pero once na in-energize mo na yung motor, single phase motor, mahina yung ikot niya. So madalas mangyayari yan sa aircon pag bagong rewind, no? Kaya ang ginagawa ko, pinagbabaliktad ko yung starting at running. So umu-okay naman siya. So it means basta makita mo maselan lang naman to sa washing machine, no? Sa washing machine kasi hindi yata pwede, no? Pero sa mga gantong motor pwede magkapalit-palit. Pwede mo naman yan actual mo na hanapin kung ano yung starting at running. Basta yung tinuro kong diskarte, yun po ang tamang paghahanap ng starting at running. Sa electric fan, ganun din po yan, guys. Paghahanap ng common, no? Common, number 1, number 2, number 3. No, ganun din po yan. Mataas, mababa, pinakamataas na resistance. So, ganun lang din po ang paghahanap ng sa mga winding natin at capacitor. So, ngayon, tetestingin naman natin actual, no? Para makita nyo rin kung tama ba yung ating paliwanag. Ipapakita ko sa ipapaanda rin natin itong motor na to. Papaanda rin natin to. Sandali lang, mabilis lang natin papaanda rin. So, set up ko lang ulit ang ating mga gagamitin. Babalik tayo ulit, guys. So, yan, bali, mabalik tayo sa ating tutorial, ano? Bali, na-set up ko na. Ito yung ating motor. No? Na-set up na natin. Ito yung connection na sinasabi ko. Ayan. Bali, si line 1 at si starting ay magkasama lamang po. No? Nakaparallel lamang. Pero, ang out ni line 1 sa kabilang terminal ng capacitor, yan na po si running, yung kulay yellow. So, sinasabi ko ulit sa inyo, no, si running at si starting ay pwedeng magkabaligtad, ano? Wala pong problema doon. Ang magiging problema lang doon, for example, wala kayong tester at kailangan talagang testingin, pwede siya testing actual, wala mangyayari sa motor na masama. Si motor lamang ay it's either babagal, yun yung talaga, pagka nagkabaligtad si starting at si running, mabagal si ikot ng motor. Pero kung tama yung connection mo, mabilis ang ikot ng motor. So, ganun lang po yan. At kung tinatanong nyo naman, paano kung etong si common ng motor ang nailagay natin dito kay line 1? Kunyari sa capacitor, nailagay natin sa capacitor. At si line 1 naman, yung naipunta natin sa running. Baga, si running, nawalan siya ng nagkapalit sila ni common. Si running yung rumekta sa line 2, si common naman ay pumunta kay line 1. Ano mangyayari sa motor? So, ang mangyayari po dyan is babaliktad po yung ikot ng motor. Kung pag ito ang ikot ng motor, so kung magkabaliktad yung connection nyo ng common, babaliktad po yan. Yan lang po yung mga mangyayari nyan. Ano? Ang wag nyo lang gagawin is yung line 1 at line 2 ay ilalagay nyo sa capacitor. Yan, dyan po yan sa sabog talaga yan, no? Kaya doble ingat po at doble pag-check sa ating connection. So ito po yung ating connection. Yan po yan, blue, yellow lang naman yan. At yung common na black, rumekta na po yan. Ayan si ground, yung green. So testing na natin kung gumagana talaga siya. So ayan, yun, nakita nyo guys, ang lakas ng ating motor. Yun. So, ganyan lamang po ang ating tutorial. At kung may tanong kayo, comment down below lang po. At pa-subscribe na rin sa ating channel. Bali, nag-uumpisa pa lang po akong vlogger, no? Ang aking content po ay puro tutorial. Double purpose na rin para makatulong sa mga baguhan at makatulong din sa akin, no? Baka sakaling kumita tayo dito sa YouTube, sayang yung ating knowledge, no? Kung hindi natin i-share. At sa ating pag-share, kumita tayo kahit paano. Yun. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking tutorial. So, hanggang dito na lamang po. Thank you.